King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 37. Hamon sa pagraranggo. Sige, kikilos tayo gaya ng sinabi ng dalawang pangunahing hukom at pahihintulutan si Zhao Feng na lumahok. Ang pinuno ng sekta na si Zhao Tiankang ay tumingin ng kawili-wili kay Zhao Feng. Sa pagsang-ayon ng pinuno ng sekta at ng dalawang pangunahing hukom, walang nang-ahas na kalabanan sila. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Zhao Feng ang pagiging kabilang sa kanyang sekta. Si Zhao Chanjian ay nanginginig sa galit. Hindi siya makapaniwala na makakabalik si Zhao Feng ng buhay. Nabigo ang Grey Eagle. Sa lakas ng Grey na Agila, paano siya mabibigo? Zhao Feng. Sinabi ng hukom. Ipapaliwanag ko sa iyo ngayon ang mga tuntunin. Oo, si Zhao Feng ay nakinig ng mabuti. Hinamon ng mga tao ang isa't isa sa paligsahan na ito. Ang unang round na spot challenge ay nang hamanin ng 50 panlabas na disipulo ang 50 panloob na disipulo. Kung nanalo sila kinuha nila ang mga lugar ng panloob na mga disipulo. Ang bawat panlabas na disipulo ay may 3 pagkakataon na hamanin ang isang tao. Kung natalo nila ang lahat ng 3 hamon ay mananatili silang mga panlabas na disipulo. Sa makatuwid, bago hamanin ng mga panlabas na disipulo ang sinuman, kailangan muna nilang tantsahin ang kanilang sariling lakas at piliin ang mas mahinang panloob na mga disipulo. Zhao Feng, dahil huli ka, mayroon ka lamang isang pagkakataon na hamanin ang isang tao. Mahigpit na sabi ng judge. Isang pagkakataon. Tumanggaw si Zhao Feng. Naiintindihan ko. Sa kanyang lakas, madali siyang maging isang panloob na disipulo. Maliban kung si Zhao Feng ay may kapansanan at pumili ng isang tulad ni Zhao Linlong, siya ay mananalo. Malinaw, gagawin iyon ni Zhao Feng at hamanin kaagad ang pinakamalakas na lalaki. Ngayon ay maaari kang pumili ng isang tao. Kung manalo ka, maaari mong kunin ang kanilang pwesto. Nagbabala ang hukom. Sige. Tumalon si Zhao Feng sa entablado at sinuri ang 50 tao. 50 tao, 50 upuan ang lahat ay nakaayos. Ang utos mula kaliwa pa kanan ay sina Zhao Linlong, Zhao Qi, Zhao Han, Zhao Qin. Ang unang hanay ng 10 ay kumakatawan sa nangungunang 10 panloob na mga disipulo. Sa ikapitong upuan ng ikalawang hanay, nakita ni Zhao Feng si Zhao Yufei. Tumingin si Zhao Yufei sa kanya at marahang ngumiti. Magkapitbahay ang dalawa at medyo pamilyar sa isa't isa. Sina Zhao Yu, Zhao Yijan, Zhao Gan, Zhao Guang ay nasa pagitan ng ika-40 at ika-50 pwesto. Bukod kay Zhao Feng, mayroon lamang 5 iba pa na naging mga panloob na disipulo. Sino ang dapat kong hamanin? Nakangiti si Zhao Feng habang sinisiyasat niya sila. Si Zhao Linlong, na nasa unang lugar ay nakapikit, na parabang sinusubukan niyang makakuha ng mga insight sa isang bagay. Parang walang kinalaman sa kanya ang tournament. Ang nangungunang panloob na mga disipulo ay hindi man lang nag-alala. Gayunpaman, ang mga disipulong nasa ibaba ay kinakabahan. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Feng ang nangungunang panlabas na disipulo. Madali niyang maabot ang top 10 gamit ang kanyang lakas. Ang ikalawang hanay. Ika-6 na upuan. Ang mga mata ni Zhao Feng ay napako sa taong nasa kanan ni Zhao Yufei. Bilang 16, Zhao Fei, mangyaring lumabas. Sabi ng judge. Si Zhao Fei ay 16 o 17 taong gulang. Siya ay may kultibasyon ng pinakamataas na ikatlong ranggo, ngunit ang kanyang aura ay hindi mas mahina kaysa sa mga cultivator sa ika-4 na ranggo. Bata, huwag mong isipin na matatalo mo ako dahil lang naabot mo ang ika-4 na ranggo. Kalmadong naglakad si Zhao Fei sa entablado. Hihihi, itong Zhao Fei ay medyo malakas. Sa kanyang block metal body, natalo niya ang 2 quasi-martial artist. Maaaring hindi umasenso si Zhao Feng ng ganoon kabilis. Sa mga tuntunin ng pagkapanalo, si Zhao Feng ay halatang may mas mataas na pagkakataon. Ngunit ang lakas ng kanyang mga kalaban ay hindi rin mahina, kaya ito ay magiging isang mahirap na laban. Metal Sand Palm. Gumamit lamang si Zhao Fei ng middle-ranked martial art. Ang pinsala ay mas mataas kaysa sa karamihan ng mataas na ranggo ng martial arts. Ito ay dahil ito ay sinanay sa pinakamataas na antas. Bahagyang naantig si Zhao Feng.
Sa paligsahan sa panlabas na alagad, siya lamang ang nagsanay ng middle-ranked martial arts hanggang sa mataas na antas. Ang bagay ay, ang metal sand palm ni Zhao Fei ay umakma sa kanyang block metal body. Sa makatuwid, maaaring talunin ng palad na ito ang ice flowing sword ni Zhao Yijian. Ang lakas ni Zhao Fei ay hindi mas mahina kaysa sa mga quasi-martial artist ngayon. Ang ilan sa mga panloob na alagad ay tumango bilang pagsang-ayon. Flaming Metal Fist. Casual na sumuntok si Zhao Fang. Gumagamit siya ng core rank martial arts. Hindi lang iyon, wala siyang idinagdag na inner strength dito. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagkagulat ng maraming tao. Ang hindi paggamit ng inner strength ay nangangahulugan na wala siyang kalamangan. Bata, huwag mong subukang maging mayabang. Huminga ng malalim si Zhao Fei at pinaikot ang block metal body at metal sand palm sa pinakamataas na antas. Sa simula ay hindi niya akalain na matatalo niya si Zhao Fang, kaunti lang ang kanyang nagagawa. Pero dahil sobrang yabang ng kalaban. Sa entablado, nagdikit ang dalawang figure at tumama ang kamao at palad sa isa't isa. Wasakin. Si Zhao Fei ay may mukha ng pagkaapurahan at kaligayahan. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Pang! Sa ikalawang pagtama ng kanyang palad sa kamao, naramdaman niya ang sobrang lakas na nagpamanhid sa kanyang braso. Nagsimulang pawisan si Zhao Fei. Pakiramdam niya ay kasing lakas ng toro si Zhao Fang. Pong! Hindi man lang naintindihan ni Zhao Fei ang nangyayari at pinalipad siya. Isang galaw. Isang galaw lang ang kailangan ni Zhao Fang para matalo si Zhao Fei. Bagamat hindi nakakagulat na si Zhao Fang ang mananalo, ang manalo sa isang galaw ay hindi nahuhulaang. Nanalo siya sa pamamagitan ng paggamit ng core rank martial arts at hindi siya gumamit ng anumang inner strength. Natuto si Zhao Fang ng mataas na ranggo na body martial art. Zhao Fang, matagumpay ang hamon. Ikaw ay nasa 16 na ranggo sa ngayon. Para kay Zhao Fei, mayroon kang 3 pagkakataon na hamanin ang isang tao. Pahayag ng hukom. Matapos talunin si Zhao Fei, mahinahong naglakad si Zhao Fang patungo sa ika-6 na upuan ng pangalawang hanay. Nasa kaliwa niya si Zhao Yufei. Naabot na ng iyong metal wall technique ang hindi bababa sa 3 antas. Bahagyang nagulat si Zhao Yufei. Natutunan ni Zhao Fang ang kasanayang ito mula sa kanyang lolo. Ayon sa kanyang kaalaman, ang metal wall technique ay napakahirap sanayin. Sinabi ng kanyang lolo na sanayin lamang ito ni Zhao Fang sa 2 antas sa max. Ngunit mula sa pagganap ni Zhao Fang, ang kanyang metal wall technique ay umabot na sa 3 antas. Oo, ngumiti si Zhao Fang. Naabot na ng kanyang metal wall technique ang peak 4th level. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng 3 at 4 na antas. Hindi man lang ginamit ni Zhao Fang ang kalahati ng kanyang lakas ng labanan si Zhao Fei. Sa entablado, nagpatuloy ang labanan. Ayon sa mga patakaran, nagkaroon ng isa pang pagkakataon si Zhao Fei na hamanin ang isang tao. Hindi nagtagal, matagumpay na natalo ni Zhao Fei ang isang tao at na-rank sa ika-26. Ang torneo ay naantala dahil si Zhao Fang ay pumasok sa kalagitnaan. Dahil mayroong 50 pwesto para sa panloob na mga disipulo at mayroong 51 isang tao ang naalis. Si Zhao Fang at ang 5 iba pang panlabas na disipulo ay naging mga panloob na disipulo. Natapos na ang spot challenge. Nagpakawala ng hininga ang judge at nagsimulang ideklara ang pagsisimula ng susunod na round. Tuloy-tuloy na sila sa pagraranggo ng paligsahan. Ayon sa balita noon, magkaiba ang gantimpala ng top 20, top 10 at top 3. Lalo na ang 3 nangungunang, maaari nilang piliin ang pinakamataas na ranggo ng martial arts. Dito lalo na nalipat si Zhao Fang. Ito ay malinaw na ang kompetisyon ay magiging napakahigpit. Gayun din, ang ranggo ng panloob na mga disipulo ay nagpasya ng karangalan at kaluwalhatian ng isang tao. Lahat ng kabataan dito ay 18 pababa, at sila ay may pagnanais na manalo. Ang ibig sabihin ng pangalawang round ay pagraranggo ng paligsahan na kayong lahat ay may 3 pagkakataon na hamanin ang isang tao. Kung mabaigo ka, bababa ang iyong mga pagkakataon ng isa. Sabi ng hukom. Ang mga patakaran ay napakalinaw. Ang isa na nireranggo sa likod ay haamon sa isa na mas mataas ang ranggo.
Kung nanalo sila ay papalitan nila ang ranggo ng kalaban. Ang bawat isa ay nagkaroon lamang ng 3 pagkakataon na hamanin ang isang tao. Kung sila ay matagumpay, mayroon pa rin silang 3 pagkakataon, ngunit kung sila ay nabigo, ang kanilang mga pagkakataon ay nabawasan ng isa. Naiintindihan. Tumanggo ang 50 tao. Ang huling nireranggo ay hinamon muna ang iba. Una itong nagsimula sa ranggo ng 50. Gayunpaman, para sa mga nasa ibaba, napakasaya na nila sa pagiging isang panloob na disipulo at alam nila na wala silang pagkakataon na maabot ang 20 nangungunang. Sa makatuwid, walang maraming tao na humahamon sa iba sa pagitan ng ika-40 at ika-50 pwesto. Kung meron man, gusto lang nilang magpakitang gilas at nanalo sila ng mas mataas na ranggo kahit na wala silang nakuhang gantimpala. 40, 39, 38. Palapit ng palapit ang rankings. Nang umabot sa ika-20 hanggang ika-30 pwesto, lalong naging mabangis ang labanan. Ang mga tao tulad ni na Zhao Yu, Zhao Yijian ay nakarating na lahat sa top 30. Si Zhao Yijian ay umabot sa ika-12 at si Zhao Yu ay umabot sa ika-15. Sa pangkalahatan, ang nangungunang 20 panloob na disipulo ay may lakas ng quasi-martial artist. Sina Zhao Feng at Zhao Yufei ay parehong tunay na martial artist kaya walang nang-ahas na hamanin sila. Wala pang 10 disipulo ang nakarating sa ika-4 na ranggo ng martial path. Matapos makumpirma ang top 20, nagsimula silang makipagkompetensya para sa nangungunang 10. Hindi nagtagal, si Zhao Yufei na ang humamon ng isang tao. May hahamunin si Zhao Feng pagkatapos ng turn ni Zhao Yufei. Mayroong maraming nangungunang 10 panloob na disipulo na hindi umabot sa ika-4 na ranggo ng martial path. Nagpasya si Zhao Yufei na hamanin ang numero 6 at madali niyang naipanalo ang kanyang laban. Matapos maabot ang nangungunang 10, ibinigay ni Zhao Yufei ang kanyang pagkakataon na patuloy na hamanin ang isang tao. Sa ganitong paraan, may ililigtas pa rin niya ang kanyang 2 pagkakataon para sa susunod na 2 round. Bilang 16 na Zhao Feng, ikaw na. Sa sandaling ito, ipinahayag ng hukom. King of Gods, Kabanata 38. Hamon ni Zhao Han. Sa wakas ay si Zhao Feng na. Bilang nangungunang panlabas na alagad, sino ang kanyang hahamunin? Ang nangungunang 6 ay umabot na lahat sa ika-4 na ranggo. Naabot ni Zhao Linlong ang tuktok ng ika-5 ranggo, medyo mas mahusay kaysa kay Zhao Feng. Sa ilalim ng inaasahan ng karamihan, dahan-daw ang sinabi ni Zhao Feng. Pass. Ano? Nagpalipid siya. Ang pagbibigay ng iyong pagkakataon na hamanin ang isang tao sa round na ito ay nangangahulugan na mayroon ka na lamang 2 pagkakataon na natitira upang hamanin ang isang tao. Sabi ng judge na nagulat. Gayunpaman, sinabi ng mga patakaran na maaaring isuko ng naghahaman ang kanilang pagkakataon kung gusto nila. Malinaw na may mga plano si Zhao Feng nang magpas siya sa kanyang turn. Ang kanyang layunin ay ang nangungunang 3. Una pa lang ito sa 3 round, hindi niya kailangan na malaman ng lahat ang tunay niyang lakas. Pangalawa, gusto muna niyang maunawaan ang tunay na lakas ni Zhao Linlong. Si Zhao Feng ay hindi nang ahas na tingnan ang nangungunang 3 dahil lahat sila ay umabot na sa ika-5 ranggo. Iniisip mo na dahil sumuko ka sa iyong pagkakataon, wala na akong pakinyan. Si Zhao Han, na nasa pangatlo, ay tumingin ng mapanokso kay Zhao Feng. Naramdaman din ni Zhao Feng ang kanyang pagkapuot. Bago ang paligsahan, sinabi sa kanya ni Zhao Han na babaliin niya ang kanyang braso, tulad ng ginawa ni Zhao Feng kay Zhao Yijian. Pagkaraan ng 10 araw, ang cultivation ni Zhao Han ay ganap na matatag, at maaari niyang panatilihing kontrolado ang kanyang inner strength. Bilang ika-15, ika-14, ika-13, ang mga naghahaman ay naging mas malakas. Ang kompetisyon para sa nangungunang 10 ay napakatindi, ngunit ito ay pangunahing nakatuon sa ika-7 hanggang ika-10 pwesto. Ito ay dahil ang iba pang-6 ay umabot na sa ika-4 na ranggo o mas mataas, ang kanilang mga lugar ay matatag. Hindi nagtagal, napagpasyahan ang nangungunang 10. Ngayon, nakatutok ang mga tao sa top 5 at maging sa top 3. Gusto kong hamanin ang bilang 4, Zhao Qin. Sabi ng binata na nakasuot ng asher habang hawak ang kanyang halberd.
Ang impresyon na ibinigay ni Zhao Qin kay Zhao Feng ay banayad, tahimik at mahinahon. Zhao Tan, kakarating mo lang sa pang-apat na ranggo kanina at hinahamon mo na ako. Bahagyang ngumiti si Zhao Qin. Ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay katulad ng kanyang saloobin. Gumamit siya ng lambot upang kontrahin ang katigasan at ang kanyang espesyalidad ay bilis. Ikaw lang ang kaya kong hamanin sa top 5. Magkaroon tayo ng magandang laban. Sumayaw si Zhao Tan gamit ang kanyang halberd. Ito ay simula pa lamang ng pagraranggo ng paligsahan at dalawang tunay na martial artist ang naglalaban. Pagkaraan ng mahabang panahon, si Zhao Qin ay nanalo. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang mas mataas na paglilinang at ang kanyang mga kasanayan ay sinanay sa mas mataas na antas. Bagamat natalo si Zhao Tan, nanatiling pareho ang kanyang rangkang. Pakiramdam ni Zhao Qin ay walang magawa habang inis kanya ang nangungunang tatlo. Masyadong malakas ang tatlong nangungunang tatlo. Lahat sila ay umabot sa ikalimang ranggo. Ngunit ang madaling sumuko ay hindi niya estilo. Sa wakas ay gumawa si Zhao Qin ng kanyang desisyon. Pinipili kong hamanin ang bilang 2, si Zhao Qi. Kamakailan lamang ay naabot din ni Zhao Qi ang ikalimang ranggo, ngunit ang kanyang inner strength ay hindi kasing lakas ng kay Zhao Han. Hahaha. Alam mong mawawala pa rin sa iyo si Zhao Qin, kaya bakit ka mag-abala? Tamad na tumalon si Zhao Qi sa entablado. Magkaharap ang dalawa. Sa wakas ay nakita na ni Zhao Feng ang lakas ng nangungunang tatlo ngayon. Blue Cloud Finger. Dahan-daang itinaas ni Zhao Qin ang kanyang daliri. Isang malabong asol na liwanag ang nagmula sa daliri. Ito ay tila mahina at marupok, gayunpaman, ito ay dumudulas pa rin sa hangin. Itong finger skill niya ay isang mataas na ranggo na martial art. Sinanay niya ito sa mataas na antas at naunawaan niya kung paano ito gamitin ng mahusay. Hindi naman masama ang pinsala ng kasanayan niya. Ang enerhiya ay nakatuon sa isang punto. Ito ay naglalaman ng parehong lambot ng tubig at ang tigas ng yelo. Sinuri ni Zhao Feng habang nanonood gamit ang kaliwang mata. Bagamat ang Ice Flowing Sword ni Zhao Yijan at ang Blue Cloud Finger ni Zhao Qin ay parehong may mataas na ranggo na martial arts na umabot sa mataas na antas, ang pinsalang natamo ng mga ito ay hindi maihahambing. Hanggang dito ka lang nagpabuti. Tumunog ang tamad na boses ni Zhao Qi. Shua. Ang katawan ni Zhao Qi ay naging isang afterimage habang umiiwas siya sa atake ni Zhao Qin. Hindi maganda. Minamaliit pa rin niya ang lakas ni Zhao Qi. Ang kakayahan ni Zhao Qi sa paggalaw ay umabot na sa mataas na antas. Bulalas ng mga alagad. Howling Sky Fist. Lumitaw si Zhao Qi sa likod ni Zhao Qin at sinuntok siya. Ang kanyang kamao ay natatakpan ng matingkad na pulang glow. Nang gumalaw ito sa himpapawid, nagdulot ito ng tunog na katulad ng kidlat. Ang kamao lamang na gumagalaw sa hangin ay naging sanhi ng panginginig ng eardrums ng ilang panloob na disipulo. Nakakasira ng husay ng kamao. Ang kasanayang ito ay walang katapusan na malapit sa isang pinakamataas na ranggo ng martial art, ito ay hindi mas masahol pa kaysa sa aking metal wall technique. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Blue clouds flying. Sigaw ni Zhao Qin habang diretso ang suntok. Kaagad, pinalipad siya at umubo siya ng dugo nang bumagsak siya sa lupa. Isang suntok lang ay nasugatan si Zhao Qin. Mapalad na gumamit siya ng lambot para kontrahin ang tigas, kahit sinong cultivator ay matatalo agad. Pampainit pa lang iyon. Walang pakialam na sabi ni Zhao Qi at muling umatake. Dahil sa kanyang pagganap, ang lahat ng mga alagad ay nag-ingat sa kanya. Mataas na ranggo na kasanayan sa footwork, mataas na ranggo na kasanayan sa inner strength, mataas na ranggo na kasanayan sa katawan. Ang mga kakayahan ni Zhao Qi ay ipinakita. Bagamat marami siyang natutunan na iba't ibang kasanayan, karamihan sa kanila ay umabot sa mataas na antas. Maging ang kanyang kakayahan sa katawan ay umabot na sa ika-4 na antas, ibig sabihin ay nagawa niyang kontrahin ang mga espada at talam gamit ang kanyang katawan lamang. Walang halatang flaws. Ang kanyang Howling Sky Fist ay nakamamatay. Napaisip si Zhao Feng. Siya ay isang mahigpit na kalaban. Hindi nakakagulat na tumingin siya ng masama sa kanya sa paligsahan ng mga alagad sa labas. Hindi na makakatagal si Zhao Feng sa tatlong galaw niya noon. Sa entablado.
Pinaglalaroan lang ni Zhao Qi si Zhao Qin. Matapos makipagpalitan ng halos 20 suntok, si Zhao Qin ay huminga na at sumuko na. Alam ni Zhao Qin na maaari lamang siyang tumagal ng 20 galaw dahil si Zhao Qi ay nagiging madali sa kanya. Kung sinubukan ni Zhao Qi ang kanyang makakaya, maaari siyang manalo sa ilalim ng 3 hakbang. Walang sino man sa inyo ang may karapatang hamanin ang nangungunang 3. Sabi ni Zhao Qi habang casual na sumulyap kay Zhao Feng. Agad na naramdaman ni Zhao Feng na nabasa ang mga iniisip niya. Paano niya nalaman na hahamunin ni Zhao Feng ang nangungunang 3? Mula sa sitwasyon ngayon, ang pang-4 na pwesto na si Zhao Qin, ang ika-5 pwesto na si Zhao Tan, at ang ika-6 na pwesto na si Zhao Yufei ay tila walang anumang intensyon na subukang hamanin ang nangungunang 3. Pagkatapos ng turn ni Zhao Qin, turn na ni Zhao Han. Zhao Han. Maraming tao ang natuwa kay Zhao Han dahil siya ay kalaban para maging una. Ang paligsahan ay umabot na sa rurok. Maging si Zhao Qi ay may solemn na ekspresyon nang tumingin kay Zhao Han. Unang lugar lang ang walang ekspresyon na mukha ni Zhao Linlong. Ang mga mata ni Zhao Han ay dumaan sa pagitan ni na Zhao Qi at Zhao Linlong. Pangatlong pwesto siya, at 2 lang ang nasa harapan niya. Si Zhao Linlong, o Zhao Qi. Ang mga alagad ay umaasa. Magiging matinding laban kung pipiliin ni Zhao Han si Zhao Linlong o Zhao Qi. Gayunpaman, iba ang katotohanan. Matapos madaanan ng mga mata ni Zhao Han sina Zhao Linlong at Zhao Qi, nagsimula siyang tumingin sa pangalawang hanay sa halip. Nanginginig sa takot ang mga alagad sa ikalawang hanay. Ang unang hanay ay ang nangungunang 10 disipulo. Ang ikalawang hanay ay ang ika-11 hanggang ika-20 disipulo. Gusto kong hamanin. Ang ika-6 na upuan ng ikalawang hanay. Umalangaw-ngaw ang malamig na boses ni Zhao Han. Ang ika-6 na upuan ng ikalawang hanay. Hindi hinamon ni Zhao Han ang nangungunang 2, kahit ang nangungunang 10, ngunit ang nangungunang 20. Ang ika-6 na upuan ng ikalawang hanay. Sino ang malas na bastos na iyon? Nabaling ang atensyon ng mga tao sa lugar na iyon. Ako. Natigilan si Zhao Feng. Oo, hinahamon siya ni Zhao Han. Zhao Han, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Nagtaas ng kilay ang hukom. Mawawalan ng pwesto ang mga nasa mataas na ranggo kung matatalo sila sa taong may mababang ranggo. At kahit na manalo ka, walang benepisyong makukuha. Ayon sa mga alituntunin, ang mga may mataas na ranggo ay maaaring hamanin ang mga nasa mababang ranggo. Ngunit walang sino man ang gagawa nito dahil walang anumang mga benepisyo. Sa halip, mawawala ang isa sa kanilang mga mapaghamong pagkakataon. Oo. Ang nakamamatay na mga mata ni Zhao Han ay nakatutok kay Zhao Feng. Ang ilan sa mga alagad ay may maunawang hitsura. Alam ng marami sa kanila na si Zhao Han ay pinsan ni Zhao Yijan at maganda ang kanilang relasyon. Sa ika-12 pwesto, agad na tumingin ng may pasasalamat si Zhao Yijan kay Zhao Han. Zhao Feng, wala ka bang lakas ng loob na kalabanan ako? Nanunuya si Zhao Han. Ano ang dapat katakutan? Si Zhao Feng ay nanatiling walang ekspresyon habang siya ay tumalon sa entablado. Bagamat alam niyang kailangan niyang labanan si Zhao Han, hindi niya akalain na magiging ganito kaga. Babangiin ko muna ang kanyang braso, pagkatapos ay hahamunin ko si Zhao Linlong. Nagplano si Zhao Han. Ang hamon ni Zhao Han kay Zhao Feng. Halata naman, naghihiganti siya para sa pinsan niya. Bagaman malakas si Zhao Feng, hindi pa rin siya kalaban ni Zhao Han. Maraming mga alagad ang nakikiramay o nagyayabang. Kahit na si Zhao Feng ay ang nangungunang panlabas na disipulo at siya ay isang tunay na martial artist, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan niya at ni Zhao Han. King of Gods, Kabanata 39. Hayaan kitang magkaroon ng 10 galaw sa entablado. Nagharap ang dalawang henyo na tunay na martial art. Ang isa sa kanila ay ang hari ng mga panlabas na disipulo, habang ang isa ay isang pinakamataas na baitang panloob na disipulo. Nagsimulang tumahimik ang mga nanonood. Bagamat hindi magbabago ang huling resulta, ito ay isang kapana-panabik na laban. Nagsimulang dumaloy ang malamig na inner strength mula kay Zhao Han. Nagdulot ito sa buong arena na lumamig at lumalamig. Bagamat ilang metro pa ang layo ni Zhao Feng,
naramdaman niyang nagsimulang mag-freeze ang kanyang mga paa. Hindi ito ang kanyang imahinasyon, ang lamig talaga. Ang pinagmulan nito ay nagmula sa elemento ng inner strength ni Zhao Han. Ang lakas ng inner strength. Dahil naglalaman ito ng elemento ng yelo, ang kanyang inner strength ay mas malakas kaysa sa karamihan ng iba pang peak 5th rankers. Bulalas ng mas matandang henerasyon ng sekta ng Zhao. Tiyak, napakalakas ng inner strength ni Zhao Han. Gamit ang kalamangan na ito, natalo niya ang ikatlong pinakamalakas na inner disciple ng pamilya Zin na si Zintong sa isang galaw. Nakatatak na sa kanilang mga puso ang kanyang lakas. Ngayong ganap nang nakontrol ni Zhao Han ang kanyang magulong inner strength, mas nakakatakot siya. Nakahanap si Zhao Han ng isang mahiwagang tipak ng kristal ilang buwan na ang nakakaraan, na nagpapahintulot sa kanyang inner strength na umunlad ng husto. Napangiti ang isang matandang lalaki. Hindi nakakagulat na ang kanyang inner strength ay napakalakas. Ang Azure Flower Continent ay puno ng mga mahiwagang bagay at lugar. Dahil ito ay umiral sa libu-libong taon, mayroong maraming mga libingan at mga kakaibang bagay na agad na makakatulong sa mga maswerteng cultivator na nagkaroon ng pagkakataong makuha ang mga ito upang maging malakas na cultivator. Malinaw, si Zhao Han ay isang maswerteng tao, dahil nakakuha siya ng isang mahiwagang tipak ng kristal. Mabilis niyang napataas ang antas ng kanyang cultivation sa nakalipas na 6 na buwan at may karapatang makipagkompetensya para sa nangungunang panloob na disipulo. Zhao Fang, hahayaan kitang magkaroon ng 3 galaw. Mababa ang tingin ni Zhao Han kay Zhao Fang. Ang lamig mula sa kanyang boses ay tila perpektong umakma sa kanyang malamig na inner strength. 3 galaw. Hindi inakala ng karamihan na siya ay mayabang. Sa halip, naisip nila na ito ay ganap na katanggap-tanggap. Pagkatapos ng lahat, ang ranggo ni Zhao Han ay higit na lumampas kay Zhao Fang. Mula sa pagbibigay kay Zhao Fang ng 3 galaw, walang magsasabi na binubuli niya ang mahihina. Hahaha. 3 galaw. Zhao Han. Ganyan ka ba kakulit? Mabibigyan kita ng 10 galaw. Tumawa ng malakas si Zhao Fang at nanunuyang sinabi kay Zhao Han. 10 galaw. Ang mga tao ay tumingin kay Zhao Fang na parang isa siyang halimaw. Hindi tinanggihan ni Zhao Fang ang pagkakataong magkaroon ng 3 galaw lamang, binigyan pa niya si Zhao Han ng 10 galaw para unang umatake. Hindi nagtagal ay muling tumahimik ang mga tao pagkatapos ng kaunting usapan. Siguradong nagbibiro siya. Malinaw naman. Umiling ang ilan. Matatalo pa rin siya, kaya hindi mahalaga ang pagbibigay kay Zhao Han ng 10 galaw. 10 galaw. Namutla ang mukha ni Zhao Han. Pinipigilan ang kanyang galit, mapait siyang dumura. Nililigawan mo si kamatayan. Ho! Nang matapos siya ay naglabas na ng ice-cold aura ang 2 balikat niya. Umubo ang 48 panloob na alagad dahil sa lamig. Isang manipis na layer ng silver white ice ang lumitaw sa palad ni Zhao Han habang lumilipad ito kay Zhao Fang. Ang kapangyarihan ng palad na ito ay madaling sirain ang sinumang nasa ika-4 na ranggo o mas mababa. Ang unang galaw. Sigaw ni Zhao Fang. Hindi siya umatake. Nagsimula na siyang mag-circulate ng air-crossing breathing technique at metal wall technique para protektahan ang kanyang katawan sa halip. Nagkasagupaan ang 2 figure. Bagamat ang kamay ni Zhao Han ay tumama kay Zhao Fang, ang huli ay pinilipat ang kanyang katawan, at matagumpay na naharang ang pag-atake. Sa pagitan na iyon, ang inner strength ng 2 tao ay nagsagupaan. Teng! 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 Ang isa sa mga figure ay itinulak pabalik. Anong nangyari? Nagulat ang mga disipulo, dahil ang napaatras ay si Zhao Han. Pinatatag ni Zhao Han ang sarili matapos mapa-atras. Lumamlam ang mukha niya sa galit. Isang pakiramdam ng pamamanhid ay nagmula sa kanyang braso at hindi napigilan ang kanyang sarili na mapabulalas. Paano siya nagkaroon ng napakalaking kapangyarihan? Nang mag-sparring sina Zhao Han at Zintong 10 araw na ang nakakaraan, ang body technique ni Zhao Fang ay hindi gaanong malapit para takutin siya. Gayunpaman, ngayon, ang body technique ni Zhao Fang ay mas malakas pa kaysa kay Zintong. Hihihi, hindi lang ikaw ang nagpabuti. Napangiti si Zhao Fang nang ilabas niya ang kanyang inner strength. Ang kanyang inner strength ay lumampas sa ika-4 na ranggo at umabot sa ika-5 ranggo.
Ang pangunahing punto ay ang inner strength ni Zhao Feng ay nasa ilalim ng kompletong kontrol, hindi katulad ni Zhao Han, na ang inner strength ay pinigilan ang iba sa dami kaysa sa kalidad. Ang inner strength ng ikalimang ranggo. Ang cultivation ni Zhao Feng ay nasa peak lamang ng 4th rank, ngunit ang kanyang inner strength ay umabot na sa 5th rank. Ang kanyang diskarte sa pagpapalakas ng katawan ay napakalakas. Higit pa ito sa ginagamit ng mga alagad ng sekta. Ngumiti ang maputing balbas na hukom. Tama ang kanyang desisyon na suportahan si Zhao Feng. Mayroon pa siyang natitirang aura ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Mukhang naging maswerte siya. Sabi ng pinuno ng sekta na si Zhao Tiankang habang nakatingin kay Zhao Feng. Huwag masyadong busog sa sarili mo, 50% lang ng lakas ko ang ginamit ko noon. Binaling ni Zhao Han ang kanyang kahihiyan sa galit. Cold Snow Palm. Tumayo si Zhao Han at dahan-dahang itinulak palabas ang kanyang palad. Ang palad ay tila mabagal, gayunpaman, pinalapot nito ang kanyang inner strength sa isang napakasiksik na punto. Bago dumating ang pag-atake, ang lamig ay magpapalamig na sa dugo ng kalaban. Ang pangalawang galaw. Nanatili si Zhao Feng sa kanyang kinatatayuan at muli, inikat ang metal wall technique at air crossing breathing technique para harangan ang pag-atake ni Zhao Han. Boom! Nagkaroon ng malakas na pagsabog habang ang mga figure ay humarang sa isa't isa. Isang shockwave ang tumama sa lahat sa 5 metrong radius. Muling umatras si Zhao Han. Halos manhid na naman ang braso niya. Matapos palayasin si Zhao Han, naramdaman ni Zhao Feng ang malamig na inner strength na dumaloy sa kanyang katawan. Ngunit pagkatapos na maabot ng metal wall technique ang ika-4 na antas, ang kanyang katawan ay hindi lamang kasing lakas ng metal, nadagdagan din nito ang resistensyang mayroon siya laban sa inner strength. Hindi lang iyon, ang tunay na cultivation ni Zhao Feng ay nasa ika-5 ranggo. Ito ay hindi maaari. Naging malupit ang mukha ni Zhao Han at galit na lumukso kay Zhao Feng. Gayunpaman, si Zhao Feng ay parang metal na pader, hindi gumagalaw. Gaano man kagalit ang kanyang pag-atake, panapanahong pinipigilan siya ni Zhao Feng. Ang kanyang pagtatanggol ay marahil ang pinakamahusay sa mga panloob na disipulo. Nataranta ang mga disipulo ng sekta ng Zhao. Ang ikalawang galaw. Ang ikatlong galaw. Ang ika-4 na galaw. Sa tuwing haharangan ni Zhao Feng ang isang galaw, sasabihin niya kay Zhao Han kung ilang galaw ang kanyang ginamit. Nagdedepensa lang si Zhao Feng mula nang magsimula ang laban. Oh, talaga bang hahayaan niya si Zhao Han na magkaroon ng 10 galaw? Mukhang ganun na nga. 5 galaw na at hindi pa siya umaatake. Bulungan ang dumaan sa karamihan. Sa entablado, ang numero 12 na niranggo na si Zhao Yijan ay mapatla ang mukha. Bakit ganito? Kailan siya naging malakas? Bakit hindi ako? Hindi lang siya namatay, naging mas malakas pa siya. Ang mukha ni Zhao Chanjian ay berde. Binayaran niya ang isang tao para pumatay kay Zhao Feng. Hindi lang sila nabigo, pinahintulutan nilang lumaki pa ang lakas ni Zhao Feng. Nasa metal wall level ang depensa niya. Maging ang inner strength ay humihina laban dito. Nangangahulugan ito na ang kanyang metal wall technique ay nasa ika-4 na antas man lang. Puno ng pagkabigla ang mukha ni Zhao Yufei. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang metal wall technique ni Zhao Feng ay ibinigay niya. Malinaw niyang alam kung gaano kahirap sanayin ang kasanayang ito. Ang ika-5 galaw. Ang ika-6 na galaw. Ang ika-7 galaw. Ang mga pag-atake ni Zhao Han ay naging mas nakakabaliw. Sa dulo, nagsimulang tumulo ang kanyang mga labi ng dugo sa sobrang pagkadyut nito. Gayunpaman, sa tuwing umaatake siya, hindi kailanman nasaktan si Zhao Feng. Sa halip, ang pag-urong ay nasugatan ang kanyang sarili. Ang ika-9 na galaw. Ang ika-10 galaw. Biglang naging malakas ang boses ni Zhao Feng. Zhao Han. Tapos na ang 10 galaw. Ang lakas mo nakakadismaya sa akin. Parang bangungot ang boses niya. Natapos na ang 10 galaw. Sinabi ni Zhao Feng ang katotohanan. Kung hahayaan kitang magkaroon ng 10 galaw, magkakaroon ka ng 10 galaw. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng labis na pagkabalisa ng mga alagad at matatanda. Ngayon, pagkatapos ng 10 galaw, hindi na magtanggol si Zhao Feng. Angry Dragon Fists.
Isang berdeng kulay ang lumitaw sa palad ni Zhao Fang. Ang Angry Dragon Fists na ginagamit niya ngayon ay halos nalampasan ang orihinal na Angry Dragon Fists. Ang lumulutang na casual na kamao ay nagkataong tumama sa depekto sa katawan ni Zhao Han. Si Zhao Han ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang siya ay napaatras. Sa sandaling ito, nawalan na siya ng katinoan at lumaban pa siya ng parang baliw. Ngunit habang siya ay naging baliw, mas maraming mga kapintasan ang lumitaw. Sa mga mata ni Zhao Fang, ang kanyang kalaban ay isang bata lamang na nagwawagayway ng isang stick. Nang kalmado si Zhao Han, naisip ni Zhao Fang na kapantay niya si Zhao Qi, ang numero 2 panloob na disipulo. Ngunit sa kanyang pagkabaliw, wala na siyang pananakot. Hindi ako naniniwala na natalo ako. Matapos matalo ng sunod-sunod na galaw, puro kapangyarihan na lang ang ginagamit ni Zhao Han, walang kasanayan. Hindi nagtagal, naiwasan ni Zhao Fang ang isa sa mga pag-atake ni Zhao Han at sa pagitan ng gap, si Zhao Fang ay natama ng sipa sa tiyan ni Zhao Han. Si Zhao Han ay lumipad pabalik ng 10 metro at unang lumapag ang mukha. Hindi ako naniniwala. Sinubukan ni Zhao Han na bumangon. Judge, bakit hindi mo pa sinasabi na natalo siya? Tanong ni Zhao Fang. Sa wakas ay nakabawi ang hukom mula sa kanyang pagkagulat at mabilis na sumigaw. Zhao Han, nabigo ang hamon. Ang hinamon ay kukuha na ngayon ng 3 pwesto. Pangatlo, napangiti ang mga labi ni Zhao Fang. Ang kanyang layunin na maabot ang nangungunang 3 panloob na disipulo ay nakamit na ngayon. King of Gods, Kabanata 40. Ang lakas ni Zhao Linlong. Kasabay ng anunsyo ng hukom, bumalik ang mga tao mula sa kanilang pagkatulala. Ang resulta ay hindi inaasahan. Bilang isang itim na kabayo, patuloy na pinamunuan ni Zhao Fang ang kanyang mga kalaban at lumikha ng mga himala. Ngayon ay natalo na niya ang 3 pinakamalakas na panloob na disipulo, si Zhao Han. Tumawa si Zhao Fang habang nakaupo sa 3 upuan ng unang row. Sa kanyang kanang bahagi ay si Zhao Qi, na nakatingin sa kanya na para bang unang beses niya itong nakita. Nang matapos ang paligsahan ng mga panlabas na disipulo, pumunta si Zhao Qi upang siyasatin si Zhao Fang, ngunit sa oras na iyon, si Zhao Fang ay lubos na basura kumpara sa kanya. Matapos talunin ni Zhao Qi si Zhao Qin, bigla niyang sinabi na walang sino man ang may karapatang lumaban para sa nangungunang 3 pwesto. Gayunpaman, sa ngayon, si Zhao Fang ay nakaupo sa tabi niya. Ang 3 nangungunang ay, Zhao Linlong, Zhao Qi, Zhao Fang. Sumunod ay si Zhao Qi naman ang humamon ng isang tao. Tamad na iniunat ni Zhao Qi ang kanyang likod at lumapag sa entablado. Pangalawang bilang Zhao Qi, sino ang hinahamon mo? Napangiti ang judge. Sa pagiging pangalawang bilang, sino pa kaya ang hamanin niya? Agad, ang mga mata ng lahat ay nabaling kay Zhao Linlong. Ngayong umakyat na si Zhao Qi sa entablado, walang nakaharang sa kanyang paningin na tumingin kay Zhao Linlong. Si Zhao Linlong ay nagsuot ng gintong damit. Siya ay may makapal na itim na kilay, at isang aura na kasing lalim ng dagat. Mula noong simula ng paligsahan ay nakapikit si Zhao Linlong. Kahit na natalo ni Zhao Fang si Zhao Han, nanatili siyang walang ekspresyon, na parang walang mahalaga sa kanya. Zhao Linlong, bigyan mo ako ng mukha. Pumunta ka sa stage. Mapanuksong sabi ni Zhao Qi. Bilang isa, Zhao Linlong. Nagbabala ang hukom. Dahan-daang bumangon si Zhao Linlong. Sa sandaling tumayo siya, naging golden blur siya. Agad siyang bumaba sa stage. Kumusta ang napakarami kay Zhao Linlong? Pagkatapos ng imahe. Sobrang bilis. Bulalas ng karamihan. Hindi man lang makita ng maraming manunood kung paano gumalaw si Zhao Linlong. Anong klaseng footwork skill yan? Napakakomplikado. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Bagamat nakikita niya kung paano gumalaw si Zhao Linlong gamit ang kanyang kaliwang mata, wala siyang nakikitang mga depekto. Zhao Linlong, kalahating taon na tayong hindi nagkikita. Mukhang umabot na sa pinakamataas na antas ang iyong step shadow skill. Hindi nakakagulat na isa ka sa mga pang-4 na henyo ng Sun Feather City. Bahagyang naantig si Zhao Qi. Ang step shadow ay isang mataas na ranggo na martial art.
Nahigitin nito ang katanyagan sa karamihan ng iba pang mataas na ranggo na martial arts dahil sa kahusayan nito. Tuktok na antas ng isang mataas na ranggo ng martial art. Nakatingin lamang ang mga alagad sa pagkamangha. Walang pangalawang henyo ng sekta ng Zhao na maaaring magsanay ng mataas na ranggo na martial art sa pinakamataas na antas. Zhao Qi, ikaw lang ang makakalaban ko. Ngayon, pipigilan ko ang aking kultibasyon hanggang sa ika-4 na ranggo at makipagsapalaran sa iyo. Casual na sabi ni Zhao Linlong. Kaagad, ang mga ekspresyon ng ibang mga disipulo ay naging madilim. Walang sino man maliban kay Zhao Qi na may karapatang hamanin siya. Dahil sa mga salita ni Zhao Linlong, marami ang nalungkot. Ano kaya ang mararamdaman ng number 3, number 4, at number 5? Tumaas ang mga kilay ni Zhao Fang pagkatapos ay bumalik sa normal. Mula nang makita niyang sinalakay ng mahiyaing batang babae ang makapangyarihang hyena sa Sky Cloud Forest, may naintindihan si Zhao Fang. Palaging may mas malakas kaysa sa iyo. Pumikit siya patungo sa labas. Gusto niyang tuklasin ang labas ng mundo. Nakakasuklam. Ang Zhao Linlong na iyon. Nakaupo sa ika-6 na upuan ng ikalawang hanay, puno ng ayaw ang mukha ni Zhao Han. Kanina lang, ang kanyang cultivation ay tumaas ng mabilis. Ang kanyang inner strength ay umabot na sa rurok ng ika-5 ranggo, papalapit sa ika-6 na ranggo. Dahil dito, naging mapagmataas siya at isang kalaban para sa nangungunang panloob na disipulo. Sa mga tuntunin ng paborito, nalampasan niya si Zhao Qi. Gayunpaman, ang mga salita ni Zhao Linlong ay tumama sa kanya sa impyerno. At dahil natalo lang siya kay Zhao Fang, wala siyang karapatang magsalita laban sa kanya. Sa oras na ito, nagsimula ang labanan. Sky Howling Fist. Nagsimulang mamula ang kamao ni Zhao Qi. Ang Sky Howling Fist ni Zhao Qi ay halos kapareho sa Angry Dragon Fist ni Zhao Fang, ngunit ang mga hanay ng martial arts ay isang tier ang pagitan. Sa ganap na paggamit ni Zhao Qi ng Sky Howling Fist, ang kanyang lakas ay gumapang patungo sa tuktok ng ika-5 ranggo. Dagdag pa sa kanyang footwork, body strengthening skills at techniques, nakakatakot ang kanyang sukat ng pinsala. Sa mga tuntunin ng pangkalahatang lakas, si Zhao Qi ay talagang mas mahirap labanan kumpara kay Zhao Han. Halos wala na siyang flaws, at malakas din ang opensa niya. Tumanggaw si Zhao Fang. Pinigilan ni Zhao Han ang kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng pag-overpower sa kanila gamit ang inner strength, ngunit hindi malakas ang kanyang bilis at depensa. Tanggapin mo ang suntok ko. Sumigaw si Zhao Qi sa entablado habang ang kanyang kamao ay hamampas kay Zhao Linlong. Shua! Isang sirang after image ang naiwan. Sa susunod na sandali, lumitaw si Zhao Linlong na bahagyang nakangiti sa tabi ni Zhao Qi. Hindi man lang nahawakan ng kamao ni Zhao Qi ang kanyang damit. Ang mas nakakatakot ay kalahating metro lang ang layo ni Zhao Linlong sa kanya. Si Zhao Qi ay bumuhos sa malamig na pawis. Sa sandaling ito, naamoy pa niya si Zhao Linlong. Smoke ang rain step. Pagkatapos ng lahat, ang Zhao Qi ay hindi inutil. Kaagad, gumamit siya ng mataas na ranggo na kasanayan sa footwork at nagsimulang makipagpalitan ng suntok kay Zhao Linlong. Agad namang nagtagpo ang dalawang figure. Pareho silang gumamit ng mataas na ranggo na martial arts. Ang dahilan kung bakit sinabi ni Zhao Linlong na si Zhao Qi lang ang makakalaban sa kanya ay dahil maraming natutunan si Zhao Qi ng mataas na ranggo na martial arts. Mataas na ranggo na kasanayan sa kamao. Mataas na ranggo ang kasanayan sa footwork. High-rank body strengthening technique. Lahat ng mga kasanayang ito ay sinanay sa mataas na antas. Patuloy na umaatake si Zhao Qi gamit ang mga kasanayang ito. Ngayon ang kanyang momentum ay nalampasan si Zhao Linlong. Kahit na ang kanyang momentum ay nalampasan si Zhao Linlong, si Zhao Qi ay napaatras pa rin. Pagkatapos makipagpalitan ng 20 suntok, patuloy siyang dinaig ni Zhao Linlong sa pamamagitan ng paglilinang sa ika-4 na ranggo lamang. Kusang loob kung matatalo ka. Bahagyang ngumiti si Zhao Linlong. Itinaas niya ang kanyang daliri at umikot-ikot ang isang purple asher aura. Shua! Ang thread lang ng inner strength ay nagpadala ng nakakatakot na aura. Spatial Cloud Finger. Ang daliring iyon ay tila nagbukas ng butas sa mga ulap. Iyan ay. Huminga ng malalim si Zhao Qi habang iniipon niya ang lahat ng kanyang lakas sa inner para kontrahin ang daliri.
Sky Howling Little Thunder. Ang kamao ni Zhao Qi ay kumikinang na pula habang nakaharap ito sa daliri. Ang lakas ng kamao na ito ay lumampas sa anumang kasanayan na ginamit hanggang ngayon sa paligsahan. Ngunit, kahit na ang kanyang kamao ay tila malakas, ito ay tila isang langgam kumpara sa casual na daliri ng mga Zhao Linlong. Hong! Sa wakas ay nagsagupaan ang dalawang galaw. Agad na natikman ni Zhao Qi ang isang tansong likido sa loob ng kanyang bibig habang siya ay napaatras. Hindi masama, nagagawa mong harangan ang aking peak-rank martial art. Isang kabataang nakasuot ng gininto ang damit ang lumitaw habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Peak ang ranggo ng martial art. Hindi naman ako natalo ng hindi makatarungan. Mapait na sabi ni Zhao Qi habang sumusuko. Special Cloud Finger. Ang pinakamataas na ranggo ng martial art. Gulat na gulat ang karamihan. Kailan natutunan ni Zhao Linlong ang isang peak-rank martial art? Hihihi, natutunan na ni Zhao Linlong ang unang tatlong galaw ng Special Cloud Finger. Iyon lang ang una. Buong pagmamalaking sabi ng pinuno ng sekta na si Zhao Tiankang. Binabati kita sa pagkuha ng isang mabuting anak na lalaki. Lumapit ang mga matatanda at binati ang pinuno ng sekta. Si Zhao Linlong ang pinuno ng anak na lalaki ng mga sekta. Hindi nakakagulat na matutunan niya ang peak-rank martial arts. Ngunit ang bagay ay ang pinakamataas na ranggo ng martial arts ay karaniwang nangangailangan ng isa upang maabot ang ikapitong ranggo ng martial path upang maunawaan ito. Ang mga maaaring matuto ng pinakamataas na ranggo ng mga kasanayan ay karaniwang martial masters. Zhao Qi. Nabigo ang hamon, hindi nabago ang ranggo. Zhao Linlong, hindi nagbago ang ranggo. Inihayag ng hukom. Bumalik sina Zhao Linlong at Zhao Qi sa kanilang mga upuan. Pagbalik sa kanyang upuan, si Zhao Linlong ay walang ekspresyon at hindi hinahamon ang sinuman. Sa kanyang opinyon, wala nang natitira upang hamanin. Natapos ang unang round ng mapaghamong patimpalak. Sumunod ay ang ikalawang round ng mapaghamong patimpalak. May kabuuang tatlong pagkakataon na hamanin ang isang tao bawat tao. Halos walang mga challenger sa second round. Ngunit noong ika-16 na numero, turn ni Zhao Han, agad niyang hinamon ang numero 4 na si Zhao Qin at nanalo. Nagpatuloy siya sa paghamon sa bilang pangalawang si Zhao Qi at unang bilang Zhao Linlong. Ang resulta ay nagawa niyang itali si Zhao Qi sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang inner strength. Ngunit nang makilala niya si Zhao Linlong, natalo si Zhao Han sa tatlong galaw. Hindi siya katulad ni Zhao Qi, na may ganap na depensa, kaya hindi man lang niya nagawang pigilan ang tatlo sa mga galaw ni Zhao Linlong. Unang pwesto Zhao Linlong. Pangalawang pwesto Zhao Qi. Pangatlong pwesto Zhao Feng. Ika-4 na pwesto Zhao Han. Sila ang nangungunang 4 na panloob na disipulo. Walang nang-ahas na hamanin sila. Mula sa 4, nanguna si Zhao Linlong sa unahan sa pamamagitan ng pagkatalo kina Zhao Qi at Zhao Han. Si Zhao Feng lang ang hindi nakipag-cross kamay kay Zhao Linlong. Ikatlong bilang Zhao Feng, turn mo na para hamanin ang isang tao. Sabi ng judge.